Thank you. Pero lahat po talaga, dahil kay Kuya Germs, siya po talaga ang nag-umpisang pagpakalan itong pagkakataon na ito. Noong una ko kasi, nung binala ko umuwi, talagang ang plano ko po talaga noon, bisitahin yung kapatid ko si Pumoy. Dahil napakatagal na panahon na po hindi ko nakikita. So, yun nga po ang talagang plano na dapat ako umuwi yung nakaraan. Yun nga lang po na nagkaroon na ng negosasyon between si Kuya Germs at saka ang Channel 5. Kaya po, nandito ako ngayon. Kaya nagpapasalamat ako sa pagtitiwala ng Channel 5 sa akin. Salamat po. Thank you so much, Ate Guy. And sobrang laking privilege din po na ako po nag-host ng presko na ito. Honoranyan din ako. Thank you so much. Ayan. And hindi naman pa tayo live. Actually, ang haba-haba po dapat ang spills ko. Pero excited na tayo lahat. So, simulan na po natin ang question and answer. Okay, we're now opening the floor for your questions. Sino pong gusto mo na magtanong? Nestor, rather than... Sir Nestor. Sir Nestor Cortez. I-test ko lang kayo kung ano. Hi, Guy. Welcome back to Manila. Maraming salamat. May isang tanong na nasa puso at isip ng maraming tao at ito ay ang kondisyon ng iyong boses. Medyo nahirapan po akong magsalita. Ang totoo niyan, alam niyo kung ano nangyari, pero sa ngayon, wag muna natin pag-usapan kung ano yung nangyari before. Pwede natin pag-usapan yung after siguro nito dahil nandito po ako para sa sa press con ng Channel 5 doon sa gagawin kong mini-series ng 20 days. Pero pwede ka naman kumanta. Sa ngayon po, hindi talaga ako pwede kumanta. Pwede magsalita. Minsan nga po, pagka yung matagal ako nagsasalita, inahapo. Sayaw, pwede pa. Natuto na rin ako sumayaw. Pero ang totoo niyan, si Kuya Alfie, nag-detect sa kami niya kasi nabalita niya, may gagawin. Maliban po sa Channel 5, meron po kasi ding gagawin sa kay ER, yung El Presidente. At tinanggap ko po yun. Marami nga po nagsabi sa akin ako, second choice ka lang dyan. Kaya lang, sabi ko naman sa kanila, sa panahong ito naman, sabi ko, kung depende naman sa proyekto, at saka historical yung movie, kung halimbawa second choice ako, wala namang diferensya nun, at saka hindi naman po sa pagyayabang, wala naman ako nang dapat na yung bang patunayan, ika nga. Kaya bakit ko nang tatanggapin? Follow-up question. Ito, Alfie. Akin na, follow-up Yung may Dapat magandang moment mo. Ayan. Kaya mo raw tinanggap itong yung Christmas gift. Yung Aguinaldo. Kasi raw parang it's a way para magkabati na kay ni Era. Parang kondisyon kasi para sa akin insulto yung second choice ka lang sa isang artistang second mo lang. Ngayon, nanggaling sa kampo ni ER, willing ka naman daw mag-public apology kay Era. Okay naman po yun, wala namang problema po yun. Yung nakaraan na. Siguro naman, si Eric naman, wala naman siguro sa mga loob. Marami akong pagkukulang nung araw, inaamin ko po yun. Hindi lamang kay Eric, hindi lamang po. Sa inyo lahat, sa mga press, marami rin akong pagkukulang. Kung mahal ka nun. Kung mahal din natin siya. Thank you. Okay, we have a question for Mr. Ricky, no? Hi Nora, Ay, Kuya yung Ricky. working title ng TV5 series ay Doña Negra. Mayroon ka bang kinalaman sa pagpili ng director, ng co-stars, at okay ka ba dun sa role? Actually, hindi ko pa po alam. Wala pong pinag-uusapan ko ano yung mag-uusapan kami ni Direk Mario sa kung ano character ko ng story. Kasi wala po story na pag-uusapan.
wala pang definite na title. Okay, next question, kay Ms. Letty Sally. Teka muna, Hi guys! Wala ko si Ate Letty. Alam mo ba nanginginig ako hanggang ngayon? Hindi, pero sa totoo Dahil sa talaga. presko na to, no? Oh. Dahil siyempre, miss na miss ka rito sa Pitulang. Ngayon, gusto ko malaman, mga tatagal ka ba rito sa network? Siguro po mga 3 buwan. Uy, galing. So, dito ka ng December. December, ano ba ngayon? Wala po yan siguro. Pero tingnan natin baka sakali na dito ako ng December. Para naman po kapiling ko kayo sa December. So, habang nasa network ka, mag-start ka na ng paggawa ng pelikula with ER. Opo. Oo. Kamusta ang pagbabalik mo? Anong nararamdaman mo ngayon? Noong nasa States pa ako, bago umakyat tayo ng plano, wala akong, sabi ko nga, wala akong nararamdaman. Totoo po yan. Hindi ako naging parang excited. Kasi siyempre yung mga pinagdaanan ko siguro, yung mga naging problema ng mga nakaraan. Pero bago po ako bumaba ng aeroplano, doon na po nag-umpisa talaga yung excitement. Hindi ko na talaga mapigilan. At talagang yung pag-welcome ng press, lalo na yung mga fans, sa pangunguna nga ni Albert Zuma, na siya po ang laging nagre-report sa akin kung ano nangyayari dito. And of course, kay Kuya Germs, dahil nagtatawagan kami ni Kuya Germs, at si Suzette, yun po, medyo halo-halo yung pakiramdam eh. Hindi ko maintindihan kung ano yung pakiramdam na yun. Pero namayani yung aking kagalakan sa pagpunta rito. At saka si Kuya Jens, para matapos na rin yung mga pagdurusa niya. Dahil siya ang sinisisi ng mga fans. Pag nalalaman lang darating ka, hindi ka darating. Gano'n. Si Kuya Jens ngayon nagiging kontrabida. Oo nga po eh. Kawawa iyak yan eh. Hindi totoo. Pero talaga nagbalak ako noon. Kaya nga lang, tinapos yung negosasyon sa 5. Kaya kaagad na-postpone yung aking nung una. Maski ho sa States, sa LA, may mga fans po talaga nag-abang na akala nila aalis ako. Pero yun nga rin po, medyo yung iba sumama din ng loob dahil hindi nila naintindihan kung bakit hindi ako natuloy at hindi ako dumating sa airport noon. Ngayon lang papunta ako rito sa radio, no? Meron isang programa. Hindi ko alam yung radio station na natin bagitin. May pinag-uusapan sila yung pagdating mo. Tapos ang pinag-uusapan nila si Lot-Lot. Lot-Lot nga, no? Pinag-uusapan nila dahil mas inuna pa niya yung hindi ba dapat humingi siya ng permiso sa pagtitake sa taping na yun. Dahil napakalaking bagay yung pagsalubong niya. Hindi siya dumating. Yung pinag-usapan kanina, kung baga may ano masasabi mo? Kaya po natin yung intriga. Kasi yung mga anak ko, ako, nagkakaintindihan po kami noon. Sa puso at sa damdamin, alam na po nila kung ano dapat namin gawin, anong pakiramdam nila, anong pakiramdam ko. Kaya dapat hindi na ho intrigahin yun. Ito ang last question ko. Ito, hindi ko to tinatapon tong question na ito, no? Laging ginto. Kumusta ang love life mo sa? Active, malakas, buhay na buhay. Ang puso ko po ay sa fans, sa press, sa mga tao tumutulong sa akin. Si Lee, nililigawan ko nga ayaw pa ako sagutin. Sabi ko magpapasal na kami, ayaw pa rin ako sagutin. Sa totoo lamang po. Pero sa puso, yung totoo, wala na po yun. Sa edad ko, Diyos ko. Hindi naman ako, hindi ko sinasabing matanda ako. Nagkakaedad lang. Maasin pa. 36. Medyo, sabihin natin. Wala na hulata eh. Hindi, basta ano na lang. 36, magka-edad ka ni Ate B, 36. Ganon. Kahit Opo.
May kapagmana ka na raw ni Sergeant ka na yan. Medyo wala. Medyo wala po. Hindi ko yan. Huwag na natin pag-usapan. Mga guy, good luck ha! Salamat po. Salamat po. Next question, galing po kay Wendell Alvarez. Wendell. Alam mo na ba na pumanaw na si Lolo Binaobra? Ay, opo. Nalungkot po ako ng mga balita. Nakarating po sa akin yun. Pero ang tanong ko para kay Mr. Percy, wala bang ibibigay ang Channel 5 na tribute? Kasi parang may nalaman ako na yung mga bagets natin ngayon, hindi kilala yung nag-iisang superstar. Kaya para malaman nila, wala pa kayong ibibigay sa Channel 5 na ito si Nora Honor, ito yung superstar. Actually, marami pong plano. Kasama nga nun, sayang, hindi na namin na-play. Pero may AVP siya na yun na dinaanan namin, pinaresearch talaga lahat yung buong story ni Ate Guy. Actually, ang haba talaga ng AVP. But marami, doon sa mga shows, ipa-play namin. Pero what we're happy to report is nung nagsimula pa lang umugong yung balitang uuwi si Ate Guy, I've been hearing stories na excited ang mga batang fans, mga bagong fans. In fact, meron ako isang kilala na 21 years old na kuna na lang himatayin ng time na yon. So, nagtatranscend, I think, ganun kalaking artista si Ate Guy that even if may bagong generation na aware kung gaano kagaling na artista si Ate Guy. Ang totoo po niya na nag-umpisa niya si Tito Alfie, si Kuya. Kasi may mga sinusulat siya na gagawa si ER kasama si si Nora Honor. Yan po. Tapos nga nag-umpisa yun na pero ang talagang ano ko naman si yung kapatid ko na. Pagkatapos nga nung mabalita niya na nauwi ako, yun na sinabi nga po sa akin na mayroon talaga ng posisyon ang fight. Saka sila Kuya Germs, nag-uusap. Kaya hindi rin ako talaga nituloy noon. Pero alam niyo po, sa totoo lamang po, masyadong ano yung puso ko kasi hindi ko akalain na yung pagtanggap ninyo sa akin, ganun pa rin. Maski nga si Kuya Ricky na pag nababasa ko yung mga nira-write up niya parang galit pa rin sa akin. Pero andito siya, pagpapatunay lamang po na kahit anong mangyari, nandito pa rin siya. Sana nga sa susunod, pagsulat niya, maganda-ganda naman ng konti. Almost 1 million. Siko mo ah. Ako na nga sasagot nun. Alam niyo po, kailangan natin lahat ng pera. Kailangan natin magtrabaho. Kay Pokritahan kung sasabihin natin hindi natin kailangan, di ba? Pero siguro naman sobrang namang laki nun ko yun sa tanggapin ko. Ang importante din doon yung pakikipag-usap, kung ano yung proyekto, kung ano yung ibibigay sa yung proyekto at yung pagkikisamang gagawin sa iyo pagka nagtrabaho ka. Okay lang yun, wala pa naman bagong number eh. Kuya. Percy 999 Okay. Bossing. Sige. Ay. Next question po galing po kay Ronald Constantino. Hello, Guy. I'm so glad, all of us are glad to see you back, looking very beautiful and looking very well, di ba? Teka muna. Lamig naman. Also, I'm glad na you are with TV5 because I am sure Percy and all the other TV5 executives will take very good care of you. Ngayon, totoo ka, Ate Guy. Men come and go, pero si Kuya Germs, nandyan lagi. Ay, totoo po. Kuya Germs, Malaki na po ang sakripisyo ni Kuya Germs sa akin. sana later on, Guy, magkaroon ka ng talagang sarili mong pelikula. Hindi ba? Sana siguro pagbalik mo ulit, ano? Opo. Sabi mo, Kuya Germs, pwede bang marinig ang boses mo? Alam ko, emotional ka. Well, una sa lahat, magandang hapon, Tol Hoya.
Alam niyo naman, kahit na wala si Guy dito, na-intriga din ako eh. Pero being in the business for so many years, alam niyo naman yung pagka-puso mamuto lang doon. Ayoko na may kaaway, ayoko na may kagalit dahil ang lagi kong sinasabi, pag marami kang kaibigan, maraming magmamahal sa'yo, at pag maraming nagmamahal sa'yo, yan ang kayamanan mo sa buhay nito. Hindi sa halaga ng salapi. So, nais ko lang patunayan at nais ko rin iklaro. Alam po, TV5 ito, no? Alam niyo naman kung saan ako nandoon. Pero bago lahat ng ganap ito, humingi muna ako ng ano sa kanila, kung interesado, sasabihin ko totoo. Wala nakaprepara dahil nga hindi malaman kung darating si Guy o hindi. So wala nakaprepara talagang project para sa kanya. So they gave me the go signal na, sige, at kung meron na nakahanda ang TV5, why not? Kunin nyo. So, ayun, natuloy yung negosasyon. Siyempre, yung pagre-respeto ko, hindi mawawala yun eh. Kailangan gawin ko. Pero I respect everybody, you know that. At buhay ko naman talaga nilaan ko kahit sa mga iba-ibang channel, nag-guest sa walang tulugan, pinakikita ko na kailangan ibangon natin ang industriya ng pelikula, ng recordings at lahat na may kinalaman sa entertainment. And with Guy here, kahit nang ako pumunta sa Amerika, pag nagkakausap kami, talagang hindi ko makakalimutan ng isang bagay kay Guy. Yung ginawa niya sa akin sa Superstar na pinagtanggol niya ako, that there was a time na gusto na akong tanggalin sa Superstar. And then si Guy ang talagang dumepensa na hindi pumayag. Kaya naman ako, sabi ko, nung sabihin sa akin, kaya na ako nasa Superstar dahil kay Guy. Kaya nung sinabi ko naman, kahit hindi nyo ako swelduhan, dahil din kay Guy magtatrabaho ko. So, it happened for 22 years nagkasama kami sa Superstar. And even before that, sa bakuran ng Sampaguita, alam niyo naman ang history, nagkaroon pa ng mga demandahan sa producer. Pero yung paring pag-advise ko, salamat kay Guy, kahit hanggang ngayon, pinakinggan niya ako kung ano yung makakabuti sa kanya na ginagaranti ako naman, Guy, pagdating mo, bago kang Nora Honor, bago kang Superstar, wala kang isusupli sa lahat, kundi ngitian mo lang silang lahat. Next on the very fabulous, Tito Bong de Leo. Marhay na hapon, Guy. Pwede bang malaman kung ano ang nature ng inyong contract? Exclusive ba yan sa TV5? Sa totoo lamang po, exclusive po ako sa Channel 5. Yes. Kaya po may So, ang chance ang ibang network na kunin ng service mo dahil after this, I'm sure pag-uusapan ka. At matutungan ko po, Kuya Bong, yung pinakitang importansya ng Channel 5 sa akin, si Kuya Germs. Ayoko mapaya si Kuya Germs. Kaya yung mga nangyari nung araw, ng mga pagkukulang ko pag nagtatrabaho ako, this time po, gagawin ko po lahat ng magagawa ko na hindi sila magkaroon ng problema sa akin. Pero Guy, sa pelikula, open ka sa lahat. Opo, pero siyempre manager ko si Kuya Germs. Depende Hindi, kay... pwede ako sa... Pwede ka sa films, Pero- except Channel 5 sa television. Just mabalas. Just mabalis po. Pero clarify ko lang po yung pagiging exclusive. Merong from the start at hindi kailangan hingin to, nilinaw ko na rin naman. Exclusive to, pero una, hindi namin pagkakain si Ate Guy, kaya nga bukas ang pinto namin sa ABS. Ano yun? I mean, kasi masyado siyang malaking artista. Superstar siya eh. So hindi namin siya pwedeng angkinin para siya sa industriya. Yung pangalawang ano namin, pangalawang napag-usapan namin at hindi rin kailangan hingin, is sabi ko, of course, ang walang tulugan ni Kuya Germs ay accepted sa kahit